Natatakot si Afam na mawalan ng ari-arian at mapalayas sa ating bayan. Dear Madam Native Filipina, una sa lahat, binabati ko po kayong lahat ng magandang buhay. Lagi po akong nakasubaybay sa mga binabasa mong Afam story at napapangiti ako kapag tumatawa ka. Ang cute ng boses mo, idol kita. Madam, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rose, 35 years old na single mom. Dati po akong OFW sa bansang Singapore. Nakauwi ako ng Pilipinas taong 2020 para lamang sana magbakasyon. Pero may nakilala akong Afam na Amerikano. 65 years old na po siya. Nakilala ko siya during the party. Kaya lang po may asawa siya. At ang una niyang sinabi ay naghiwalay na daw po sila ng asawa niya 2 years ago pa. Pero kasal po sila dito sa Pilipinas. In short, nagsasama pa sila pero as a friend na lang daw. Ngayon madam, ang problema ko ay napamahal na ako sa Afam kong ito. So, to make the story short, hindi niya na ako pinabalik ng Singapore para magtrabaho. Kaya naman, sinusustentuhan niya na lang ako dito sa Pilipinas. Umuuwi po pala sa akin si Afam every 2 months. Kasi po may asawa nga po siya at kasal sila. Ayaw niya rin na magpaanal ng kasal nila kasi po mawawalan daw siya ng properties dito. Makukuha daw lahat ng kanyang asawa. In short madam, takot siyang mapadeport ng asawa niya. Isa po pala siyang retired. Dati po siyang manager ng isang company. May natatanggap din siya na every month paid ng oil niya. Siya po kasi ang owner noon sa US. Alam ko po madam na mali ang maging kabit. Pero minahal ko talaga siya ng sobra. Siya po ang aking kauna-unahang Afam. Ang gusto ko po sana ay mapayuhan niyo ako. Mahal ba niya talaga ako? Dahil kung oo, di ba dapat ipaglalaban niya ako? Tama po ba? Alam ko naman na takot siyang mawalan ng ari-arian niya at takot ding mapadeport. In short madam, patago kaming dalawa. Palihim siyang umuuwi sa nirentahan naming bahay. Tungkol naman sa pera, never po akong nanghingi sa kanya. Kasi hindi naman pera ang habol ko sa kanya kundi yung pagmamahal. Madam, 3 years na akong nagtitiis sa ganitong sitwasyon. Nauuwi lang siya sa akin every 2 months and then babalik ulit sa kanyang asawa. Mabait naman si Afam madam. Hindi siya kuripot. Lalo na sa pera. By the way madam, pina-open niya pala ako ng account sa bangko. At every month, nagde-deposit po ako ng pera na binibigay niya sa akin. Para daw ito pangbili namin ng bahay. Ang gusto ko madam, mapayuhan niyo ako at ng iyong mga taga-subaybay. Itutuloy ko pa ba ang relasyon naming ito? Alam ko pong mali, kasi nga may asawa ang Afam. Madam, nag-message siya sa akin nung nakaraang araw at sinabing magtatago muna siya ng 2 linggo. Hindi muna daw siya mag-online kasi nagagalit ang asawa niya kapag gumagamit siya ng laptop. Madam, sa ngayon 1 week na po kaming walang komunikasyon ni Afam. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ayaw niya pa rin akong iwanan na lang para makahanap na ako ng Afam na walang asawa, tanggap ako at sa akin lang talaga. Kumbaga, yung Afam na matatawag kong akin lang. Madam, alam kong magulo ang storya ng buhay ko. Gusto ko lang pong maliwanagan kung mahal ba talaga ako ni Afam Amerikano. Nahihirapan na po kasi ako at durog na ang puso ko. Madam, may nagkakagusto naman sa akin, isang single na Afam na taga UK. Pero si Afam kong Amerikano talaga ang minahal ko. Si Afam na taga UK ay divorced na sa kanyang asawa. 53 years old na din siya. Madam, isa pang tanong, paano ko ba malalaman madam kung mahal ba talaga ako nung taga UK? Balak niya pong magbakasyon dito sa January. Please, payuhan niyo po ako dahil mahal na mahal ko talaga si Afam Amerikano. Grabe. Mapapasabak na naman ako sa pagbibigay ng payo. Mga madamdamin, tulungan niyo ako ha. Hindi ko to kayang mag-isa. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa pero umpisahan ko na lang dun sa sinabi ni Afam na hiwalay na sila 2 years ago na. Kaya lang nagsasama pa sila sa iisang bahay at ayaw magpaanal ng kasal kasi takot ma-deport at mawalan ng ari-arian. Unang komento ko, Madam, sinungaling po ang matandang Afam na yan. Kasi po, kung talagang hiwalay na sila,
di dapat magkahiwalay na sila ng tirahan. Kung talagang wala na silang relasyon, bakit kailangan niyang umuwi sa asawa niya na para bang obligasyon niyang uwian? Meaning lang yan, walang hiwalayang nangyayari. Dahil real talk, kung talagang hiwalay na, di sana wala na ding pakialamanan niyang dalawa kung ano mang gagawin nila sa buhay. Especially sa love life. Isa pa, bakit naman magagalit ang asawa niya na gumagamit siya ng laptop? Obvious na yata siguro si Afam na nagloloko, kaya nakakaamoy na ng kaduda-duda yung asawa niya. Anyway madam, huwag naman tayong magpakabulag sa realidad no. Kasi po, oo nga, hindi pwedeng mag-own ng property ang mga Afam sa Pinas. Kasi syempre ipapangalan dun lahat sa asawa. Pero madam, may batas naman tayo no. Hindi porket nakapangalan sa asawa, wala nang makukuha ang Afam. Kasi syempre conjugal property pa din yan. I'm not a lawyer ha, I'm just stating here my point of view and common sense opinion. Just correct me if I'm wrong. Siguro talagang mawawalan siya ng property as in zero kung meron silang pinirmahang prenuptial agreement bago sila ikasal. At kahit hindi prenup, kahit post-nuptial agreement yan, basta lang may agreement sila na wala siyang makukuha, di wala talaga. Alam mo madam, pinapaikot kanya sa mga palad niya At ikaw naman, paniwalang paniwala ka sa mga kasinungalingan niya. Takot pala siyang mawala ng ari-arian at ma-deport bakit siya nangangabit? Which is bawal. Napaka-ub-ub niya. Kasi ito ang magpapabagsak sa kanya sakaling malaman ito ng asawa niya. Tsak, deport siya kung gugustuhin ng asawa niya, no? Di luging-lugi siya. Madam, wag mong sasabihing nagtitiis ka sa loob ng 3 taon. Kasi po, ginusto mo yan. Una pa lang, alam mong may asawa siya. If you really want to end your suffering, then let go. You have all the right to decide what's best for you. Kung gusto mong maging masaya ang buhay mo, then do the right thing. Umiwas ka na sa bagay na nagpapa-stress at nagpapahirap sa'yo. Kung hanap mo ang tunay na lalaking magmamahal sa'yo, then kalimutan mo na siya. Dahil kung patuloy kang magpapaloko sa kanya, then you will be stuck there. And you will never find the man of your dreams na matatawag mong sayo lang at walang kahati. Now, you have the chance na bumitaw na. Ngayon, nawala na kayong komunikasyon. Lumayas ka na dyan sa nirerentahan yung bahay. Mag-deactivate ka na rin ng account mo, magpalit ka na ng phone number as in, palitan mo lahat para wala nang makukontak si Afam sa'yo. Mag-iwan ka na lang ng mahabang mensahe sa kanya. Mag-confess ka na ang lahat ay tama na. Pagod ka na sa ganyang sitwasyon at gusto mo nang magbagong buhay. Habaan mo na lang ang sulat mo. Magpasalamat ka na lang sa lahat ng naitulong niya sa'yo. Sabihin mo na yung pagkagalanti niya ay hindi sapat na kabayaran sa kalungkutan at peace of mind mo. Madam, be fair sa asawa niya. Alam naman nating hindi pa sila hiwalay. Huwag na tayong magpaka-plastic dito. Isipin mo na lang kung ikaw ang nasa sitwasyon ng asawa niya ngayon. Tapos bigla mong malalaman na may kinakalantaring iba pala ang asawa mo. Di ba masakit yun? Madam, paalala lang ha. Since may pagdududa na yung asawa niya, talagang umiwas ka na. Baka makahanap pa yan ng ebidensya, no? At malagay pa sa alanganin ang buhay mo. Alalahanin mo may anak ka pa. Kasi hindi natin alam at hawak ang takbo ng isip ng asawa niya kung sakali mang malaman niya ang katotohanan. Alam naman natin na pag may pera, madali na lang ang lahat, di ba? And remember, Madam Letter Sender, na kadalasan sa mga nangangabit ay sa huli na didisgrasya. Kaya kung ako sa'yo hanggat hindi pa kayo nahuhuli, itumigil na. So ngayon madam, piece of advice. Give chance dyan sa bagong Afam na manliligaw mo. Huwag kang magalala, yung Afam mong Amerikano, makakalimutan mo din siya. Magbagong buhay ka na. Siguro naman sa loob ng 3 taon, nakaipon ka na. Kasi kung patuloy kang magpapaloko sa Afam Amerikano mong yan, ibig sabihin sinasaraduhan mo ng pinto ang maaaring lalaking itinadhana para sa'yo. Malalaman mo din kung seryoso at mahal ka ng bagong Afam na manliligaw mo kung pagbibigyan mo siya ng pagkakataon. Hanggat andyan pa ang Afam Amerikano, hindi mo mararamdaman at hindi mo maa-appreciate yung bagong manliligaw mo. Ang bata mo pa, 35 ka pa lang. Yes, maaaring mahal ka ni Afam Amerikano pero mas mahal niya pa rin ang asawa niya, kaya kabit ka pa rin hanggang ngayon.
Kung mas matimbang ka kaysa sa asawa niya, edi sana nakipag-settle na siya sa asawa niya tungkol sa mga ari-arian nila. Isa pa madam, kahit maghiwalay sila, hindi naman siya made-deport. Pwede naman siyang manatili sa Pilipinas kung gugustuhin niya kasi pensyonado na siya. Also, pwede din kayong magpakasal. Isa pa, sabi mo, hindi mo maintindihan bakit ayaw kanyang iwanan na lang para makahanap ka na ng bagong afam na matatawag mong sayo lang. Ito real talk ulit madam. Ang sagot ko sayo ay ganito. Super simple lang. Wala sa kanya ang desisyon kundi nasa sayo lamang. Hanggat patuloy kang pumapayag na kabit ka lang, hindi rin yan titigil sa bisyo niyang yan. Alalahanin mo madam, kasalanan yan. Habang pinapatagal mo, mas lalo mo ring binabaon ang iyong sarili sa kasalanan. Ngayon na ang tamang panahon para ikaw ay maging matapang at ang Diyos ay iyong kapitan.